Ayan lang, dahil naman pala. Kunti lang nilagay ko ang dahil ng ampalaya kasi baka punuot. Hi guys, good AM. Magluluto ako ngayon ng ano ba to? Ayan, parang pakbet, pero parang anong halo. Ayan. At saka lalagyan ko siya ng dahon ng ampalaya. Wala akong salamin ngayon. Ayan, pinapainit ko lang yung mantika. Ayan, pinagay ko na siya. Tapos, nakuha ko ng dahon ng ampalaya. Ito yung laman ng rep na walang laman. Ito yung dahon ng ampalaya. Na-ready ko na. Na-ready ko na ito. Dahon ng ampalaya. Yan lang naman ang rep namin. Wala. Ayan na guys. Kulo na. Ang ganda ng kulay, no? Dinamihan ko ng sabaw kasi gusto ko ng masabaw. Ayan. Parang nagugutom na ako. Ang ganda ng kulay. Sobra. Ayan, habang naghihintay ako. Wala, nakabulang. Excited na ako kumain, guys. Kahapon pala, guys, yung mga kung may naghintay sa akin sa live, pasensya na po kasi hindi ako nakapag-live kasi before mag-4, mga 3:55, bigla akong nabasagin ng nasagi ko ba? 3:55 ba yun? Hindi ko alam. Nasagi ko yung ano ba kahapon? Kahapon is February 22. Nasagi ko yung baso. Nabasag siya, guys. Naloka ako kasi napunta siya sa tsinelas ko na suot. So, may konting sa tsinelas ko. Kaya, yun, nagdahan-dahan ako. Naglinis ako ng dahan-dahan kasi hindi naman tayo mabilis kumikilos. Kaya, yun, sabi ko hindi na ako mag-live. Tapos, dumating ang asawa ko na mas maaga. So, ang ginawa ko, nagluto lang ako ng ulam. Ayan pala. Mayroon pala isang ka-stroke natin na sabi niya sa comment sa akin, sa YouTube, sabi niya sa akin, ewan ko lumahal ba siya, pero sabi niya nahihiya daw siya sa mga tao, ganyan. Kaya sabi ko, wag kang mahiya. Totoo yun. Kasi hindi naman yung kagalingan para sa kanya, para sa sarili mo, diba? Kaya, yun, gusto ko lang sabihin sa lahat ng nanonood sa akin na wag kayong mahiya, wag tayong mahiya na i-stop tayo, na hindi na tayo lalabas, ganyan. Kasi takot tayo na baka mabuli tayo or something. Para sa akin, yung ginagawa mo is para sa sarili mo, hindi naman para sa ibang tao. Kaya, wag mong hahayaan na lamunin ka ng hiya. Kasi para yun sa'yo eh. Ikaw naman yung gagaling, hindi naman yung ibang tao, diba? Kung anong ginagawa natin sa sarili natin, para sa atin yun. Kaya dapat, tanggal natin yung hiya natin. Kain tayo, guys. Ayan yung ulam ko. More gulay. At saka, ito yung dahon ng ampalaya. Tapos, baka lang to eh. Hindi ko alam kung mabot na 1 cup na rice. That's it. Kain tayo. Gusto ko yung okra, pero masarap to. Ginagawang kanin. Matagal ako hindi nagpa-vlog. Wala man kasing bago sa vlog ko. Lagi na ako kumakain kasi lagi ako nandito. Ngayon, paulan na naman. Ewan ko. Kailan kaya makakapunta ng park? Ang nagawa din kasi doon niya. Try ko palang hindi nag-rice kahapon. Kaso, hindi ko kaya guys. Out ng isang araw pa lang. Kaso, hindi ko kaya hindi mag-rice. White rice yun kasi walang red rice or black rice. Kasi usually yung rice ko, black rice saka red rice. Wala silang stock ngayon. Kaya white rice muna. Kaya konti lang nilalagay ko. Tsaka maganda din kasi yung dahon ng ampalaya. Very healthy siya. Tsaka maraming benefits. Iba yung ampalaya, nagpapababa din siya ng sugar. Ito kasi, syempre white rice ako ngayon. Kaya maganda yung dahon ng ampalaya.
Medyo mapait lang siya, pero masarap din siya nilalagay sa tinola. Lalo pag native na manok, tinola, sarap. Kaso lang native naman ako dito. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng chicken. Usually kasi yung chicken kinakain ko lang is native, pati egg, native lang or organic. Sayote ato. Maganda sa atin yung sayote, cucumber, para sa mga high blood. Kasi watery siya, diba? Konti lang guys, nilagay kong toyo kasi ayoko nang maalat. Minsan kasi, hindi ko alam kung maalat or hindi. Kahapon kasi, nagluto ako ng akala ko hindi pa maalat. Pinatikim ko sabi niya maalat daw, kaya nilagyan ko ulit ng bull. Pero ako, kumuha ko ng sa akin. Konting asin lang. Hindi ko kasi matansya kasi yung sa akin talaga walang masyadong maalat. Pero sa kanya, syempre normal. Kaso hindi ko matansya. Hindi ko kasi, yung lasa kasi, para sa akin, parang hindi maalat pa. Top talaga ng gulay. Dahon ng palaya. Masarap siya. Kinakain ko ng gusto ko, mayroon pang natira sa akin ng dahon ng palaya. Igigisa ko, sasama ko yun sa paggisa. Susunod. O, diba? Nakita niyo naman yung wrap namin. Parang walang laman. Wala kasi naman talaga. Medicine ko lang talaga nakalagay dyan. Usually, kasi once open, kailangan ilagay siya sa rep. Yung parang juice. Maubos ko yung yung gulay. Lahat ng luto ko. Ngayon. Pabalik-balik kasi gulay na kinakain ko Yung, ito naman, ang palaya, okra, sitaw, pechay. Pero gusto ko talaga yung parang soup, egg soup. Pinalalagay ko lang ng konting dahon-dahon or malunggay, tas lalagyan ko ng tofu. Papakulang ko, lalagyan ko ng egg. Yung egg na or native kasi yung mayroon sila mamay. Wala ako sa makitang organic Masarap sana pag may organic. Yung normal egg hindi ako kumakain, guys. Hindi sa Marte ako. Kumakain naman ako ng dati. Kaso lang nung nalaman ko na ba siya? Inflammatory foods siya. Nakakatulong siya sa mga bukol na lumaki. Kaya iniwasan ko na siya. Pati yung chicken. Pero yung chicken na native okay lang. Or organic. Yung mga normal chicken iba. Hindi pwede. Yun kasi, napansin ko din kasi yung native na chicken nakakain na ako. Tsaka, tunay ko yung chicken na nabibilan lang natin. Mas malansa siya. Kasi malansa siya. Oo, yung native matigas. Pero, iba yung lansa ng Hindi ko carry na. Kaya, nasanay na ako na hindi kumain ng ganun. So, yun. Yung kamay ko, hindi pa talaga siya okay. Pero okay lang yan. Ang importante nagagalaw, diba? Na nagagamit. Kasi hindi pa lahat ng ka-stroke natin nagagamit yung kamay nila. Mahirap talaga, may stroke. Kaya sana po mag-ingat tayong lahat. Yung mga na-stroke especially, mag-ingat na tayo sa pagkain. Minsan nga na parang nadadala ako, gusto kumain ng fried chicken, mga ganyan.
Pero iniisip ko na lang, gusto ko yung gusto ko yung buhay na normal. Mahirap kasing ma-stroke ulit eh. Baka pagsisiyan ulit natin. Nagsisiyan na tayo nung una eh. At syempre, sa mga taong hindi pa nagkaganoon, nangyari sa kanila, mag-ingat din. Especially may mga sakit na high blood, diabetic, over-fatigue. Iwasan yung ma-over-fatigue. Isipin yung sarili nyo, guys. Isipin nyo. Yung kalusugan nyo. Yun kasi yung kalusugan. Yung pinaka, natin, parang investment sa sarili ba? Pinaka-investment. Kasi kahit ka ng pera, tapos ito yung nangyari sa'yo, parang walang gamit sa'yo yung pera. Kasi gusto mong makaraos. O magagamit mo siya sa paggamot, sa ganyan, pero iba pa rin pag maganda yung kalusugan. Diba? Iba pa rin talaga. Kaya kalusugan lang ako. Basta wala kang sakit. Maganda investment sa sarili mo. Pero syempre, kailangan natin mabuhay dito sa mundo. Syempre, wala tayong ginagawa. Walang mangyayari sa atin. Diba? So, kailangan mo maging masipag din. Ako dati masipag ako, pero ngayon masipag din naman ako. Pero nawalan ako ng trabaho, ang dami nag-change. Hindi ako capable mag-work ngayon, kaya eto, bahay lang ako. Pero dito sa bahay, ginagawa ko is naglalaba, nagluluto, linis, sasampay. So medyo marami din ako ginagawa. Pero at least, kahit eto, hindi pa masyadong able, at least nagagawa ko yun. Kaya nagpasalamat talaga ako. Kasi kesa dati, nung bago pa lang ako na-stroke, kasi wala akong magawa. Ni pag-toothbrush, hindi ko kaya. Ni paghawak ng isang bagay, no. Hindi ko talaga kaya. Kasi yung isa kong left, mahina din siya eh. Iba yung sa akin, kaya ako acute eh. May acute kasi na madaling recovery. Yung kamay nila, okay, yung isa. Pero ako talaga, acute ako na half body, pati yung left body ko, ito yung affected talaga. Pero left ko, mahina, kaya hindi ko kayang maghawak ng bagay sa left ko. Tapos yung mata ko affected din. Ito, gumagalaw siya kusa, tapos ito, konting galaw lang. Kaya, pag naglalakad ako parang lasing, hindi lang talaga masyadong halata sa video. Pero, yung pagtingin ko sa sarili ko, syempre isang bagay, gumagalaw. Kasi gumagalaw yung mata ko. Pero nasanay na ako. Na lang siya, ginawa ko na lang siyang, parang open eyes sa sarili ko na mag-ingat na ako, ganyan. Basta tiwala lang tayo kung ano yung plans niya para sa atin. At syempre, kailangan mo din tulungan yung sarili mo. Hindi lang tipong tiwala kasi wala kang ginagawa. So, kailangan tulungan yung sarili mo. Talaga. Kasi wala naman ibang makakatulong sa atin kundi tayo, sarili natin, at syempre ang Diyos. Diba? So, ganun siya. Kain tayo. Tatapusin ko na yung pagkain ko, guys. At next time, sana makapunta ako sa bukid. Magpakita ko sa inyo yung natanim ng mama ko. Tanim daw siya ng petchay. At iba pa. So, sana magpakita ko yun sa inyo sa susunod. Kasi laging maulan, kaya ayoko punta doon. Kasi maputik doon. So, syempre, hirap tayo maglakad. Kaya iwas-iwas din. Baka madulas. Next time ulit, guys. Maraming salamat sa suporta. Bye-bye. Hi guys! Good afternoon. Welcome again. So, nang isang araw nag-vlog ako, no? Kaso nakalimutan ko mag-shoutout. Ayan, gusto ko pala mag-shoutout kay Neil Oreta. Thank you, sir. At syempre kay Chase B, nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung pangalan mo. Sa from Davao siya. Ayan, at kung sino pa pala ang gusto magpa-shoutout sa akin, sabihin nyo lang sa akin. Minsan talaga nakakalimutan ko. Pero, ayan, shoutout sa inyo guys. Basta kung sino gusto mag-shoutout, mag-comment lang kayo sa video na to. At yun lang, sana nakatulong ako sa inyo kahit papaano, especially sa mga kay-stroke na nawawalan ng pag-asa, nahihiya. Sana nakatulong yun kahit
konting advice lang sa mga tao na na-stroke kasi mahirap talaga tanggapin natin. Kahapon ba, isang araw, nag-live ako, nagtatanong siya sa akin, nakalimutan ko pangalan ni ma'am or sir, hindi ko alam, paano ko daw na-accept yung nangyari sa akin. Sabi ko sa kanya, kailangan mo kasing i-accept eh. Sabi ko, nung una talaga hindi ko ma-accept kasi nabigla ako, lahat naman tayo nabigla, di ba, pag nai-stroke. Ngayon tayo, tumatawa, bukas, wala na, hindi na tayo makainig, hindi na tayo makagalaw. So, nagbago na agad yung buhay natin dahil doon. Pero, in-accept ko siya. Ang ginawa ko nun is, naglibang na lang ako. Ayan, nanonood ako ng mga sa YouTube, ganyan, nanonood ako. Tsaka, especially sa mga vlogger na papanood ko dati, nai-inspire ako nila. Na gawin ko to, gawin ko yan. So, kaya mabilis yung recovery ko. At kailangan natin mag-accept or accept yung yung nangyari sa atin para tayo maka-move forward. Diba, maka-move on kasi hindi naman tayo makaka-move on kung hindi natin i-accept kasi lagi tayo mag-isip, ganito, lagi tayo may stress. Kaya wag mo lang isipin, ang gawin mo is mag-exercise ka kasi yan yung magpapagaling sa'yo. At syempre, mag-ingat at discipline sa sarili. Yun talaga. Kahit inom ka ng medicine, pag wala kang ginagawa, hindi ka mag-exercise, kumakain ka ng mga hindi dapat kainin natin, wala ding mangyayari. Walang gamit yung medicine na yan. Kaya, kalakip ng medicine, syempre, exercise, at saka syempre, disiplina sa sarili. Kung bawal sa'yo, huwag ka nang kumain. O huwag mo nang anuhin pa. Alam ko, minsan talaga, di ba? Tayo. Nakakatikim tayo kung saan natin tumikim. Alam ko yan, kasi sarili ko din eh, minsan ganun talaga. Parang tatakam ako, pero iisip ko minsan talaga yung nangyari sa akin dati na ganito, diba? Parang nakukonsensya ka lalo pag nakakain ka ng isang bagay na hindi dapat kainin. Kaya mag-ingat tayo guys. God bless sa inyong lahat. At next time ulit, sana manood pa kayo sa akin. Thank you. Bye-bye.